Maya POV. Pumasok akong school nang makalabas ako kinaumagahan, dinalhan ako ni Tristan ng uniform. Buti pa siya inaalagaan ako, pero si Joaquin hindi man lang ako binalikan sa hospital. Nagtatampo na nga ako, sandali pa lang yung relasyon namin, pero parang pakiramdam ko ayaw na niya sakin. Hi princess, napahinto ako nang harangan ako ni Denrick, may inabot siya saking pink na rose. Ano ta? Tak ang tanong ko, para sa'yo. Punta ka na lang dun, turo niya sa building nila papunta sa rooftop. Anong gagawin ko dun? Basta princess follow ka na lang, sabi niya sabay tulak sakin pero mahina lang. Naiilang pa din ako pag tinatawag nila akong princess. Kahit nagtataka sinunod ko yung sinabi ni Denrick, sa madadaanan ko may ilang estudyanteng binibigyan ako ng isang pink rose, pero kahit nagtataka tinatanggap ko naman, hanggang sa may hagdan na ako. Nakita ko si Hale na nasa pinto ng rooftop at may hawak na ding rose, ngumiti siya sakin at ibinigay yung rose. Masaya akong okay ka princess, sabi niya sabay binuhay yung pinto ng rooftop. Nagulat ako at napamangha sa nakikita ko sa buong paligid ng rooftop. Pink and red rose yung balon na nakakalat sa sahig, at meron ding nakasabit sa mga halaman na aga pansin ko yung isang bench na napapalibutan ng bulaklak pink and red din. You like it love. Napalingon ako nang marinig ko yung boses ni Joaquin, at nakita ko siyang may hawak na isang bouquet na red roses at lumapit sakin. For you love sabay bigay niya sakin ng bulaklak, bago ako halikan sa noo at pisngi. Joaquin ano ta? Tanong ko pero naiiyak na ako. We're celebrating love. Happy week Seri malambing na sabi niya at pinahid ang luha ko. Kaya ba hindi mo ko binalikan sa Tagaytay dahil dito? Tumango siya. It's my surprise love, sabi niya at nag-smack sa lips ko. Thank you love. I love you, sabi ko at yamakap sa kanya. Maupo muna tayo, sabi niya at inaya akong maupo sa bench. Kinikilig talaga ako pero hindi ko pinahahalata, dahil sigurado akong aasarin niya ako. Stay here, kukunin ko lang ang gift ko sa'yo, sabi niya at umalis sa tabi ko. Ako naman ginalagala ko ang tingin ko sa paligid, dahil maganda talaga yung pagka-organized, naramdaman kong nag-vibrate yung phone ko sa bulsa, kaya kinuha ko yun at binasa. From unknown. Nagustuhan mo princess? I hope you like it. Maaga pa naman kami nagising para i-set up yan. Enjoy kayo ah. It's me Denrick. Napangiti ako at tinago na yung sipi ko, bumalik si Joaquin na may dalang cute na aso. Hala ang cute. Here's my gift for you love. Naupo siya sa tabi ko, at pinakandong sakin yung cute na aso, ang kapal ng puting balahibo niya. Ang cute niya love thank you, sabay halik sa pisngi niya. You're always welcome love. May name ka na bang ibibigay sa kanya? Tanong niya kaya napaisip ako. Oh, I will call him Kirch nakangiting sabi ko. Okay Kirch. Wala akong gift sa'yo, nagpout ako. Hindi ko kasi alam na week Seri namin napaka-unfair ko naman. It's okay love. Kuntinto naman ako dahil kasama kita ngayon, sabi niya yamakap ako sa kanya. Si Kirch ang bantay mo pag wala ako. Haha, may bodyguard na ako, natatawang sabi ko. Mahirap na baka nakawin ka ng Tristan na yun, sabi niya na ikinatawa ko lalo. Para kang sira Tere na nga, sabi sabay hila sa kanya paalis ng rooftop. Mahirap naman baka malate kami pareho. Mamaya na lang kami mag-usap. Matapos yung klase ko nakita ko agad pagkalabas ko ng room na hinihintay ako ni Joaquin, habang nakasandal sa pader ng room ko, napangiti ako at lumapit sa kanya. Tere na love nakangiti kong sabi, at yamakap sa braso niya. Hinalikan niya muna ako sa noo, bago kami naglakad paalis ng room. Stay muna tayo sa unit ko bago kita ihatid sa inyo, sabi niya napatango naman ako. Gusto naming mag-movie marathon sa unit niya, maaga pa naman para umuwi, wala naman akong gagawin sa bahay, at isa pa hindi pa ako nakauwi, hindi ko nga alam kung nakabalik na sina daddy, sumakay agad kami sa kotse niya, nang makarating kami sa parking lot. Love hindi ka ba hahanapin sa inyo tanong niya habang nagmamaneho. Maaga pa naman love before 6 uuwi naman ako, 3:00 pa lang naman sagot ko. Hinawakan ng kanang kamay niya ang kamay ko, habang ang kaliwa naman niya yung nakahawak sa manibela. Namula ako nang halikan niya yung likod ng kamay ko. Pwede bang matulog na lang tayo?
Wag na tayong manood love sabi niya. Napasimangot naman ako. Love naman. Ang aga naman yata para matulog. Gusto kong matulog kasama ka eh. Ayaw mo nun makakayakap ka sakin, sabay kindat niya. Ewan ko sa'yo. Napakaano mo, gusto mo naman, natatawang sabi niya. Hindi nagtagal dumating kami sa building, kung nasaan yung unit niya. Nalaman kong wala na pala siyang pamilya, pero hindi ko naman alam ang nangyari sa family niya. Basta ang alam kulang na aksidente yung sinasakyang kotse ng magulang niya. Yun ang sabi sakin ni Hale, minsan nang mag-usap kami. Nasa puder siya ng tita niya, pero hindi ko pa naman nakikilala yung tita niya 1 week pa lang naman kami, pero sabi naman niya one of this day ipapakilala niya ako bilang girlfriend niya. Sumakay kami sa elevator, nang makapasok kami sa building kaming dalawa lang ang sa loob, hawak niya yung kamay ko. Pinindot niya yung button, kung nasaan ang unit niya unit ba talaga o masasabing penthouse niya na. Love. Bulong niya sakin. Bakit? Pakis. Bulong niya. Tigil, hindi ko na natapos yung sasabihin ko, nang hapitin niya yung bewang ko at kinabig ang labi ko. Nagulat ako nung una pero unti-unti kong ipinikit yung mata ko, at napahawak sa balikat niya, gumanti na din ako ng halik sa kanya, masuyo yung halik na ginagawa niya sakin. Pero huminto ako at bahagya siyang inilayo sakin. Bakit? Tanong niya habang nakatit sakin. Baka may pumasok Joaquin nakakahiya sabi ko, sabay iwas ng tingin. Pero napatingin ako sa kanya ulit, nang hawakan niya ang baba ko at iniharap sa kanya. Don't worry love nasa private elevator tayo, at ako lang ang pwedeng makasakay dito. Kaya no need to worry about sabi niya, sasabat pa sana ako, pero mabilis na naman niya akong hinalikan sa labi, this time mabilis na akong gumanti sa kanya, sinasabayan ko yung halik na ginagawa niya. Naramdaman kong naglakad siya at napasandal na lang ako sa pader ng elevator, naramdaman kong humigpit yung hawak niya sa bewang ko, nataranta ako nang maramdaman ko sa halik niya yung parang nanggigil. Naitulak ko siya at biglang lumayo sa kanya. Sorry about that, sabi niya bago ako lapitan at niyakap. Sorry love hindi ko mapigilan, hingin pa umanhin niya hindi na lang ako umimik, at yamakap na lang sa kanya. Bakit ganun parang iba yung nararamdaman ko sa halik niya sakin? Iba sa naramdaman ko nang halikan ako ni Tristan. Bumukas yung elevator, hawak niya ang kamay ko nang makapasok kami sa penthouse niya, pinaupo niya ako sa sofa at lumuhad sa harap ko, hinawakan niya ang dalawang kamay ko at tumitig sakin. Bakit ang tahimik mo love? Dahil ba sa nangyari sa elevator, sorry love hindi ko lang talaga kasi maiwasan. May karapatan ka namang halikan ako Joaquin. Pero wag sa ganang paraan, mahinang sabi ko. Okay. Just please don't act like that. You make me worry. Sabi niya tumungo lang ako. Naramdaman ko namang hinalikan niya ang noo ko. Wait me here. Maghahanap lang ako ng pwede nating panuurin, sabi niya bago ako iwan dito sa sala, napasunod na lang ako ng tingin sa kanya. Ano ba yan love ayaw ko ng horror, kontra ko sa kanya nang ipakita niya sakin yung Conjuring 2 na movie. Sige ito na lang sabay pakita niya sakin ng Wrong Turn to the Dead End, mas lalo akong kumontra. Nakakdiri yan Joaquin. Ayaw ko niyan tumayo ako at nagdabog na bumalik sa sofa. Natatawa naman siyang tumayo sa pagkakaupo sa sofa at lumapit sakin. Okay ito na lang, naupo siya sa tabi ko at inabot sakin yung movie. Love story yan love sabi niya, kinuha ko naman yun at dinala sa DVD player niya. Siguraduhin mo lang Joaquin ha, kung hindi lagot ka sakin, banta ko sa kanya bago isinalang yung CD. Hinintay ko bago mag-start. Masasakal talaga kita, gulat, at inis na sigaw ko kay Joaquin, nang bigla na lang nag-appear sa screen ng TV yung nakakatakot na itsura ng kung sinong horror character na iyon. Sorry love ang cute mo kasi pag natatakot, tawa siya ng tawa kaya naman dinampot ko yung magazine na nasa center table at binato siya. Pero mabilis siyang umilag. Susuntukan talaga kita Joaquin. Tumayo ako sa pagkakaupo sa carpeted floor para habulin siya, pero ang loko niya tumakbo bago ako makalapit sa kanya. Nakakainis ka. Hindi na kita mahal. Pagkasabi ko nun mabilis siyang lumapit sakin at yamakap. Sorry na. Don't do that love. Lambing niya sakin. Kaya agad ko siyang binatukan at piningot sa tenga. Oh love masakit, hindi na nga ako uulit. Nakakainis ka kasi eh. Subukan mo pa ulit na ulitin yun, liiwan talaga kita, banta ko sa kanya.
Hindi na nga ako uulit. Promise, tinaas niya pa yung kanang kamay niya. Okay, just promise me, sabi ko na lang bago yamakap. Wag na tayong manood, tulog na lang tayo. Sabi niya sabay hila sakin papasok sa kwarto niya. Humiga kaming dalawa, nakayakap siya sa bewang ko, at nakasiksik ang mukha niya sa leeg ko. Talaga bang matutulog ka? Tanong ko. Yes love. Inaantok pa ako kagabi pa, mahinang sagot niya. Humarap naman ako sa kanya, nakapikit na siya, hinaplos ko yung buhok niya. Maaga akong nagising kanina, para gawin yung surprise ko sa'yo, patuloy niya. Thank you love. Nagustuhan ko talaga yung surprise mo. Natigil naman ako nang may maalala ako. Wait love, si Kirch ko pala. Tanong ko. Damilat naman siya at tumingin sakin. Don't worry love, naka-hail siya. Bukas muna siya kunin sa kanya, sabi niya. Napahinga naman ako ng maluwag. At yamakap na lang sa kanya, pumikit ulit siya, hinalikan ko siya sa noo at pumikit na din. Bakit ngayon ka lang? Naabutan ko si daddy sa sala na nagkakape. Nakauwi na pala sila. May ginawa lang po kami sa school, pagsisinungaling ko. Kahahatid lang sakin ni Joaquin, sa labas na lang ng subdivision ako nagpahatid sa kanya. May ginawa o kasama mo na naman ang anak ng mga Delta? Diing tanong niya. Hindi po daddy, sagot ko. Siguro naglalakwatsa ka na naman, si Kuya Clint nakababa lang. Maya, sabay kaming napalingon sa kapapasok lang sa pinto, nagulat ako nang makita ko si Lance. Lance, gulat na sambit ko. Anong ginagawa mo dito? Tanong niya nang makalapit sakin. Lance, dito ako umuwi, bahay namin ta, nanlaki yung mata niya. Ibig sabihin you're my sister? Tanong niya, nagulat naman ako nang bigla niya akong yakapin. Lance, anong nangyayari? Sabi ko bago niya ako binitawan at iharap sa kanya, humarap siya kina daddy. Dad, siya ba yung kapatid kong babae? Alinlangan namang napatango si daddy. O Ren, sa kasamaang palad kapatid natin siya, singit ni Kuya Clint. Kapatid kita. Ikaw yung Kuya Clarence ko. Sambit ko, tumungo naman siya, ako naman agad napayakap sa kanya at napaiyak. Bumalik ka kuya, iyak ko. Matagal ko na palang nakakasama ang kapatid ko sa iisang school. Tapos nang makita ko si Kuya Cliff, naalala kong may kamukha siya, ikaw pala yun Maya, sabi niya. Oo nga po. Kaya pala ang gaan ng loob ko sa'yo, nung tinulungan mo ako sa nagbubuli sakin. Nandito ang girlfriend ni Kuya Clint. Nakabusangot naman si Kuya Clint. Sabay walk out niya. Maya, umakyat ka na, may pag-uusapan lang kami ni Renz. Napatango na lang ako at nagpaalam sa kanila. Pero bago ako umakyat, yamakap ulit ako kay Kuya Clarence at tumakbo paakyat. Grabe, siya pala ang Kuya Clarence ko. May pakiramdam akong may kakampi na ako ngayon. Pagkapasok kong sa kwarto, agad namang tumunog yung cellphone ko, naupo ako sa kama at kinuha sa bag ang CP ko bago sinagot. Hello, hi baby, nakauwi ka na ba? Si Tristan lang pala. Oo, ngayon lang Tris. Baby ka ng baby, tigilan mo nga yang katatawag saking baby. Why? Sa gusto ko. Hayaan muna ako, natatawang sabi niya. Ba't ba napatawag ka? Namiss kasi kita, malambing na boses niya, nag-init naman ang pakiramdam ko. Tigilan mo ako, sabi ko. Baby, hayaan muna ako, sunduin kita bukas dyan sabi niya. But Tris, no more buts Maya. I'll pick up tomorrow, I'll hang up na. I love you, sabi niya. Napasay na lang ako at napahiga sa kama. Mababaliw na siguro ako. Tristan POV. O anong ginagawa mo dito? Tanong ko kay Joaquin nang mabungaran ko siya sa labas ng classroom namin. May gusto lang akong itanong sa'yo Tristan, mahinahong sabi niya. Napakunot ang noo ko. Ano naman yun? Ikaw ba ang nagpadala ng mensahe sakin kagabi Tristan? Siya na seryosong sabi. Mensahe? At bakit ko naman gagawin yun Joaquin? Mapang-uyam na sabi ko. Ikaw lang naman ang kaga ko kay Maya. Kaga lang Joaquin. Pero ano naman ang kinalaman sa pagiging evaluate ko sa mensahe ng nagpadala sa'yo? Tak ang tanong ko. Anong ibig sabihin nito? Tanong niya sabay pikita sakin ng cellphone niya. Napakunot ang noo ko nang mabasa yung text na sinasabi niya. Tumingin ako sa kanya, sabay hablot ng cellphone niya. Hindi sakin galing to Joaquin. Oo, gusto kong maaga sa'yo si Maya,
pero hindi sa ganitong paraan, sabi ko, binawi naman niya yung cellphone niya sakin at tumingin sakin. Kung hindi ikaw sino? Tanong niya, baka isa sa mga nakalaban mo Joaquin. Sige mauna na ako may lakad pa kami ng fiancé ko, sabi ko, sabay ngisi sa kanya na ikinatalim ng tingin niya. Saan ba ang punta niyo? Sigaw na tanong niya. None of your business pare, ganting sigaw ko. Umalis na ako para sunduin si Maya sa kanila, gustong makita ni Mommy at ng kapatid ko si Maya, kaya dadalhin ko siya sa bahay ngayon. Joaquin POV. Nakakainis talaga ang Tristan na iyon. Naiinis ako dahil hindi man lang tumawag o nag-text si Maya sakin, na may lakad pala siya kasama ang Tristan na iyon. Nagtungo ako sa field at naupo sa ilalim ng puno, hawak ko ang cellphone ko, at nagdadalawang isip kung tatawagan ko ba siya. Pero nagdesisyon na lang akong kausapin siya bukas sa nalaman ko kahapon, pero alam ba ni Tristan ang kalagayan niya? Sa isip ko, dude kanina pa kita hinahanap. May trouble yung grupo, kailangan nila tayo doon, napatayo ako nang marinig si DJ na hinihingal habang nagsasabi sakin. Saan? Tanong ko. Green University sa field kung saan naglalaro sina Kai at Keisler, tukoy niya sa dalawang kasama namin. Nasaan na ba ang iba? Tanong ko at inaya na siyang umalis. Oo, nandun na sila, sabi niya sabay kaming sumakay sa kotse ko, at nagmadaling mag-drive papunta sa Green University. Tristan POV. Ano ba kasi gagawin natin dun sa bahay niyo Tris? Tanong sakin ni Maya, habang nasa biyahe kami papunta sa bahay. Alam mo baby gusto ni Mommy na makita ka, sagot ko habang nagdadrive, pero sa daan ako tumitingin. Mahirap na baka ma-aksidente pa kami, marami pa kong pangarap na makasama tang mahal ko no. Baka palusot mo lang to Tris irap niya sakin, natawa lang ako dahil sa pag-irap niya. After 15 minutes nakarating na kami sa bahay, hininto ko yung kotse ko sa harap ng bahay namin. Talaga bang gusto akong makilala ng mommy mo? Tanong niya, tumingin ako sa kanya, lumapit ako at hinawakan ang kamay niya. Oo naman, fiancé kita besides. Excited siyang makilala ang daughter-in-law niya, sabay ngisi ko, pinanlakihan niya ako ng mata. Napatingin ako sa labi niya, naa-attract akong halikan yun. Tris yang tingin mo site niya sakin bago umiwas ng tingin. Anong masama dun? Fiancé kita Maya, kaya pwede kong gawin kung anong gusto ko. Pwede ngang mahalikan kita sabi ko pero nakatitig pa din ako sa kanya. Tigilan mo nga ako, hindi ko na siya pinatapos ng sasabihin, dahil agad ko siyang hinalikan sa labi. Nang una hindi siya gumanti sa halik ko, pero hindi nagtagal gumanti na din siya ng halik sakin, dahil sa ginawa niya lalo kong sinakop yung labi niya, napasandal na din siya sa sandalan ng upuan. Tris, sambit niya sa pangalan ko sa gitna ng halikan namin. Dahan-dahan akong bumitaw at bumaba ang labi ko sa babo niya papunta sa leeg niya. Tris stop it, mahinang sabi niya. At mahina akong tinulak, tinitigan ko lang siya at napabuntong hininga. Tara na, sabi ko. Nauna akong bumaba at pinagbuksan siya, naka-tube floral purple dress lang siya at naka-flat shoes. Dahil sa suot niya lalo siyang gumanda. I won't say sorry for kissing you. Bulong ko sa kanya. Bago siya inalalayang pumasok sa loob, hawak ko ang kamay niya habang naglalakad kami papasok, binati kami ng katulong ni Mommy, dinala kami sa dining at naabutan namin sina Daddy, Mommy at Trisha. Oh Tristan mabuti nandito na kayo maupo na kayo, si Dad. Good evening po Tito, bati ni Maya, ngumiti lang si Dad. Pero nagulat siya nang yakapin siya ni Mommy. Glad I meet you hiha, nahihiyang ngumiti si Maya kay Mommy. Han later munang kulitin si Maya mag-dinner muna tayo, sita ni Daddy habang natatawa kay Mommy, napapout na lang si Mommy na bumalik sa upuan nito. Kasi Han ang ganda ng batang yan tapos ang cute niya para siyang manika sa ayes niya. Mommy. Si Mommy talaga mukha naman kong manika si Trisha. Maganda ka naman baby. Ang saya magkakaanak ako ng isa pang magandang babae, hyper na tili ni Mommy. Syempre Han ganda ng lahi ko no hirit ni Daddy. Humirit pa ang isa, bulong ni Trisha na ikinatawa naman ni Maya. Pinaupo ko na siya bago naupo sa tabi niya, kaharap namin si Mommy at Trisha. Masaya akong makilala ka hiha, sabi ni Mommy.
Ako din po tita, sagot ni Maya habang nakangiti. If you want call me mommy. Alinlangan namang ngumiti si Maya. Thank you po, yun na lang ang sagot niya. Nako ate Maya don't mind them, nababaliw na naman yan si mommy, si Trisha. Hoy baby wag harsh kay mommy, si daddy. Alright dad. Pasensya ka na sa kanila ganyan lang talaga sila, bulong ko sa kanya. Okay lang. Ang cute nga nila sagot niya ngumiti lang ako. Nag-umpisa kaming kumain, pero di talaga maiwasan yung bunganga ni mommy, kaya nang matapos yung dinner niyaya ni dad si mommy na magpahinga. Si Trisha naman gusto pa sanang kakwentuhan si Maya, pero pinagpahinga din siya ni dad dahil may pasok bukas. Tris hindi ba mali itong ginagawa natin? Masyado na akong unfair sa inyo ni Joaquin. Naguguluhan ako, sabi ni Maya habang nakahiga kami sa kama ko dito sa kwarto ko. Nakaunan siya sa braso ko habang ako yakap siya. Tell me Maya may nararamdaman ka na ba sakin? Tanong ko umiwas siya ng tingin. Hindi ko alam Tris. Naguguluhan ako. Pero habang tumatagal napapalagay yung loob ko sa'yo. Pero nagigilty ako pagkasama kita. At hindi si Joaquin dahil siya ang boyfriend ko, sabi niya, niyakap ko sa nang mahigpit. Mahal kita Maya yan ang tandaan mo, sagot ko na lang bago halikan siya sa labi. Agad naman siyang yamakap sa leeg ko nang daganan ko siya. Mas nararamdaman kong sakin ka lang Maya. At sisiguraduhin kong akin ka lang, simula ngayong gabi akin ka. Yun lang ang nasa isip ko, habang hinahalikan ko siya. Joaquin TOV. Masakit sobrang sakit. Mahal niya ako di ba ako ang mahal niya? Siguro mali lang yung nakita ko. Hindi pwedeng kay Tristan siya mapunta, sakin lang ang mahal ko. Wag na mo nang isipin ang nakita mo pre, nandito kami sa bar ni Hale kung saan kami laging pumupunta. Hintayin mong si Maya ang magsabi sa'yo. Mahal ka nun, sabay shot niya. Kung mahal niya ako bakit gumanti siya sa halik ng lalaking yun, sagot ko at padabog na nilapag ang bote ng alak matapos kong inumin. Siguro kung tama ang iniisip mo. Naniniwala na akong may kasabihang sometimes the feelings has changed.